Kumusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angela. At pag-usapan natin tong latest survey ng Pulse Asia para sa 2028 presidential preference. Okay? At mukhang panalo dito si Sara Duterte. Ang talo na dito yung mga kalaban niya. Grabe. Okay, but ito yung but natin Okay. Itong survey na to ay ginawa noong February 27 to March 2nd, 2026. Okay, guys? And nakita natin tong balita just today, which is May 4, 2026. So mapapakinggan itong video natin tomorrow at May 5, 2026. Okay? At ayon dito, base total interviews are 100%. All right? So itong survey nila na ginawa noong February 27 to March 2, 2026, hindi pa po nila hindi pa 'to nangyari yung tinatawag nating, impeachment hearing ni Sara Duterte, okey? Nagsilabasan na yung mga, grabeng mga revelasyon, 'di ba? Kung natatandaan niyo, yung NBI, inilabas na nila ang report na yung sinabi ni Sara Duterte na kung mamamatay daw siya at pinatay daw siya, ay patayin daw si Bongbong Marcos, Lisa Araneta, at saka itong si Martin Romualdez. Oh, so definitely that's a threat. Okay? Death threat. Guys, hindi yan conditional threat na pinagsasabi ng mga Duterte kasi walang ganyan sa Biblia ng mga abogado. Kahit anong isipin mo, anong tawagin mo, definitely death threat 'yan. Okay, ano pa? Inilabas din ng Committee on Justice yung ah, yung grabing inflow and outflow ng pera sa mag-asawang Sara Duterte at saka si Mans Carpio. Natatandaan nyo, 6.7 billion pesos, hindi milyon billion pesos pumasok at lumabas. So yan, that's the combination. Okay? At mind you wala pong meron pong negosyo ang mag-asawang Carpio, pero palugi na po yung kanang negosyo. Kaya huwag po tayong makikinig sa mga trolls ng mga Duterte. O sana naman linawagan naman yung mga bulag pa rin na tagasunod nila. Kasi isipin mo yung yung negosyo nila hindi naman kumikita ng gano'ng kalaking pera. At tapos, naka-receive na sila ng malaking pera 2007, kaka-graduate pa lang ni Sara Duterte. Tapos merong 180 something million pesos na pumasok. Isipin niyo kanino nanggaling 'yun, okay? At ano pa, hindi ko na maalala yung iba, pero definitely guys, 'yun ang mga maaaring trigger na mas bababa pa yung preference kay Sara Duterte. Dahil sa mga aligasyon na hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasagot. Alright? Okay, na pag-usapan natin 'to. So let's go to, uh, ayun dito, although the presidential and presidential election are still in May 2028, there are many talks about the individual who will possible run. So kinonduct na nila ito para sa 2028 kasi ang dami ng ah, talk about kung itong kandidato nito ay gustong maging pangulo, ano ba yung preference ng mga tao, 'di ba? Okay, so sabi dito sa kanilang survey, if the May 2028 election are held today and the following are the candidates we would like to ask whom you will vote for as president in the following list. So yung dalawang so far kita natin dito tatlo yung options. So si Sara, Rafi Tulfo, at saka si Lenny Robredo. Okay guys, kita ba din sa ano? Ayan, ayan, okay. So, patas yung kay Rafi tsaka kay Sara Duterte. Alright?
Kasi ayon sa survey nila meron dalawa. So, Raffy, Sara, Lenny, tsaka Sara Duterte. Okay, natignan natin yung location. So, ayon dito, 42 yung galing sa NCR, gano'n din kay Raffy. So, BL, 19. 72. Okay. I think ito yung Luzon eh. Balance Luzon, yan, there. Yung Visayas, napakalaki yan kay Sara. 32 kay Raffy Tulfo. 9 lang yung sa Mindanao, tsaka 90 sa kay Sara Duterte. 9 kay Raffy, tapos kay Sara is 90, which is yung baluarte ng mga Duterte, di ba? Okay, so yun yung uh, number of what do you call this? Number of votes, okay? Yan. Tapos yung classes, A, B, and C. Maliit yung bumoto kay Sara Duterte. Okay, ito may mga higher classes. Okay, ang mga D, I think dito may kita natin yung mga middle class, I think. At ang letter E yung nasa laylayan, which is 63. So napakalaki, right? Now, kay Raffy Tulfo naman, mataas yung A, B, and C. Medyo patas sila dito sa D at maliit doon sa 32% sa letter E. So yung nasa laylayan, napakataas ang puntos si Sara Duterte kumpara mo kay Raffy Tulfo, right? At kung pagsama mo ito, guys, 44, 46, 46. So patas sila. Okay. Now kay Lenny, well, 0.1, unaided. Yung undecided, can't say and refuse. So far, 7 points. Okay? Ang ayon dito. So that means, itong 1, 2.2 at 6 ay pwede pa itong magamit na kung sino mang kandidato dito kay Sara or kay Raffy Tulfo. Now, yung mga allegation kay Sara Duterte, remember, itong survey na to before to nangyari yung hearing sa Committee on Justice. So, paano pa kaya kung lumabas, kung mag-survey sila ulit after nung Committee on Justice? Napakalaki, siyempre. I'm sure, bababa yan si Sara Duterte. Kasi hindi pa niya sinasagot hanggang ngayon. Matatalino ng mga Pilipino ngayon eh. So yan, so far, kay Sara kay Raffy. Now, dito tayo kay Sara Duterte tsaka kay Lenny Robredo. So kitang-kita niyo naman kung gaano kataas yung 51 points sa total kay Sara at 43 kay Lenny Robredo. Now, ang pinakataas ayon dito ay sa Mindanao. Okay, 6 points lang kay Ma'am Lenny, 31 sa Visayas, 67 sa Balance Luzon, which is yun ang pinakamataas kay Lenny Robredo, at 42. Kay Sara naman, 41 sa NCR, 26, so yung pinaka na mababa niya. Visayas, 67 at 93. So itong Visayas, guys, definitely mataas yung boto, rate of vote para kay Sara Duterte. Alright? Now, yung classes A, B, ABC, and D and E, kay Sara Duterte, ang pinaka mataas yung letter E, nasa laylayan. Okay? At para sa akin guys, ang daming fake news na lumalabas na nagpabor kay Sara Duterte. That's why, kung iisipin mo, bakit napakaraming gustong bumoto? Kasi doon pa rin sila naniniwala sa mga fake news at nagsasabi din na wala siyang kasalanan, ano pa, yung mabuti yung ginawa ng tatay niya, pero siya isipin niyo wala pa siyang ginagawang very significant since naging vice president siya. Okay. But kay Ma'am Lenny, since hindi pa siya nagde-decide na maging presidente, ay imagine niyo 43%, 43 points, which is 8 points lang yung kulang. Okay, hindi pa yan nag-a-announce na gusto niyang maging presidente Pero paano pa kaya? Paano kung gusto niyang maging presidente? Imagine 63.
41. Puwede nitong bawiin at, dito sa undecided, 614. So that means, 11 points puwede pang makuha ni Leni Robredo kung, okey, mangyayari yung 2028 election sa 2028. But today, siyempre mananalo si Sara Duterte, okey? But yet again guys, isipin niyo, itong survey na 'to ginawa bago yung, ah, pasabog mula sa Committee on Justice. Paano pa kaya kung lumabas yung survey, ah, after nung mga pasabog na yun? Ano sa tingin niyo? Bababa yung puntos ni Sara Duterte o hindi? Aangat ba yung mga ibang kandidato dahil sa mga anomalya na hindi masagot ng ating Vice Presidente? Yan ang isipin natin guys. At, dito, kitang-kita niyo kahit manalo si Sara Duterte, eh, sino pa yung sino yung talo? Ang buong bansa kasi hanggang ngayon yung mga, napakaraming anomalya ay hindi pa rin niya maisagot-sagot. Alright? So yan na po guys. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and, see you sa susunod na video.